Ah, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At, Good morning. Muli ay tayo ay magpupuri sa Panginoon. At sa umagang ito, patuloy natin purihin ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapangyarihan. Tunay nga, O Panginoon, na Ikaw ang Diyos na aming sinasamba mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Kami po'y naniniwala, O Diyos, na sa umagang ito, mayroon kang gagawin sa lahat ng ibinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Hindi ito aksidente, Panginoon, na kami na binako mo, kundi ito talagang ipinarating mo kami, Panginoon, sa lugar na ito upang sama-sama po kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo. Salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos, sapagkat kayo po dinako mo sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. Salamat sa privilege, Panginoon, na kami po'y malayang makapagpuri sa iyo, malayang makapag-awit, malayang sumayaw, Panginoon, at malayang sumigaw, Panginoon Diyos. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Come on, let us praise the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Amen. Chosen generation, rise up, holy nation. God will live for you. You have brought us out of darkness into light so glorious. God will live for you. For your name we run. Freedom, you're broken every chain we run. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are the chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. You have brought us out of darkness.
for your name we run. Freedom, you're broken every chain we run. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. We'll live for you. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. You are not enough for me. God will live for you. God will live for you. I found this world to be not enough for me. God will live for you. God will live for you. I found this world to be not enough for me. God will live for you. God will live for you. Yes, Lord. Hallelujah. Song is how to dance, to celebrate. We only have and we dance to thank you for mercy. Your glory taught us how to shout, to lift your name over the Lord, and we shout to praise of your glory. It's the overflow. It's the overflow of our forgiven soul. And now we see your God, and our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great
because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Mercy taught us how to dance and celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Your glory taught us how to shout, to lift your name over the earth, and to shout to praise of your glory. It's the overflow. The overflow of our forgiven soul. And now we'll see your light. Our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Hallelujah! Clap your hands to the Lord. Go in church. Continue to worship the Lord. And we'll dance. Shout! Everybody shout! And we shout! The overflow of our forgiven soul, and now let's see your God, and our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. And we'll be a shouting generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat o Diyos. Wala akong boses, Panginoon. Ngunit yung tinig, Panginoon, ang siyang naririnig, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. At sabi sa 1 Corinthians 1:27-29, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyan ang mga marunong, at pinili niya ang naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Tao, hinamag ang mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipagwalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't sa harap ng Diyos, hallelujah. Lahat tayo pinili ng Panginoon. Bagamat tayo'y makasalanan, minsan wala ka na matakbuhan, ano? Parang sa sarili mo na lang wala ka nang
hindi mo kaya. Ngunit pinili ka ng Panginoon. Binigyan ka ng lakas. Ibinangon ka, Panginoon, upang purihin siya, sambahin siya. Salamat, O Diyos. Higit pa sa iyong kakayanan, higit pa sa iyong kaalaman. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Sabi mo sa Panginoon, walang mahirap
katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Come on, church. Let's clap our hands to the Lord. Worship God with your voices. Hallelujah, hallelujah, yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabihin mo nga sa Panginoon, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Sabihin mo sa Panginoon with declaration. Yes, Lord. At kapag sinabi mo tayo sa Panginoon, paniwalaan mo ang bawat salitang binabanggit ng iyong labi. Yes, Lord. Yes, God. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Panginoon, wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na sa buhay namin, Panginoon, wala kang katulad, Panginoon. Walang anumang hihigit, Panginoon. Walang anumang papantay sa kabutihan at sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, Panginoon, ngayon, at magpakailan pa man, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Kaya anuman, Panginoon, ang iba to sa amin ng mundo, Panginoon. Ano man ang mga dahilan, Panginoon, para kami ay huminto, Panginoon, ay hindi magaganap, Panginoon, sa aming mga buhay dahil Ikaw, Panginoon, ay nasa aming mga buhay, Panginoon. Noon pa man, O Diyos, Ikaw ay ganap sa aming mga buhay, Jesus. Salamat, Panginoon, sa muling pagpapaalala sa amin na kami ay pinili mo, Panginoon. At nang dahil sa kami ay pinili mo, Panginoon, kami, Panginoon, ay may purpose sa mundong ito, Panginoon. And
And we will continue, Lord God, to worship you, Lord God, to glorify your name, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay nasa aming mga puso at isipan at sa aming buhay, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon na ito, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang maghari. Ikaw, Diyos, ang gumigna sa aming lahat, Panginoon. At ang presensya mo lamang, Panginoon, ang siyang maitaas at ang siyang madama namin sa mga oras na ito, Panginoon. We declare victory sa buong maghapong ito, Panginoon, because you, our God, is victorious, Lord God. We glorify your name, Lord God. We lift you up on high. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Na-bless ba natin si Lord sa ating mga pagpupuri? Amen. Before we pray para sa offering prayer, I just want to share a very brief testimony lang, no? Kasi suot ko siya eh. Birthday ito ni Shai, nung pumunta kami sa bench, naghahanap kami nung brown jacket ni Abam. Pero bago yon, pinaayos ko muna yung salamin niya. So medyo gahol na yung oras. Tapos tinext ko si Gio, sabi ko, pag malapit ka na, text mo ko para punta na kami kasi sasabay nga kami. Pauwi kasi sobrang init. So ngayon, nakapagbayad na ako sa counter ng jacket. Doon sa may gilid, nakita ko siya, yung shoes na to. Hindi ito yung mismo, basta gantong-ganto. Nakita ko siya doon sa may gilid. Sabi ko, hala, ito yung gusto ko na very comfy. Tapos, flat, kasi ayoko mag-heels. Tapos gusto ko yung color niya, exactly, na ganitong-ganito. Kaya lang, andyan na si Gio sa Uniqlo. So, madali na kami, so hindi ko na siya nabili. Sabi ko, babalikan ko siya. And hindi ko na siya nabalikan kasi naging busy na. So, nung birthday ko, hapon siya, nung inaayusan ako nung mga kasabat ni Gio sa video. And hinihintay namin yung booking yung Grab na binook nung office mate ko. Nilabas nitong shoes, kasi di ba pinag-dress na nila ako. Nilabas nila yung shoes na to. Ma'am, ito yung gift namin sa'yo. Pagbukas niya, dun sa bench na lagayan, sabi ko, naiyak na ako, tapos natulala ako. Sabi ko, bakit? Yan yung binili nyo. Sabi niyo, ma'am, bakit ayaw mo ba? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi. Sabi ko, ala, si Lord talaga. Sabi ko, bibilhin ko pa lang siya. Pero bakit exactly? The brand, the color, the size, exactly. Yun yung binigay nyo sa akin. Sabi ko, ano ba, Lord? Grabe ka namang mag-remind na grabe na nasa puso ko pa lang siya. Alam na niya yung kailangan mo. Alam niya yung gusto mo. Di ba? Sabi ko, sa dami-daming store, saan kayo bumili? Ma'am, sa SM North. Actually, black yan dapat. Walang available na color. SM North. And pagdating nila, di ba ang daming store? Hindi namin alam, ma'am, bakit doon mismo sa bench kami bumili. Ito naman ay nakita ko siya sa Ayala Cloverleaf, sa bench na store. And to sum up, grabe si Lord, di ba? Grabe siyang mag-remind na anak, simple lang yan, sapatos lang yan, pero yan yung gusto mo. Di ba? Ano talaga, sobrang nangingilabot ako. Sasabihin niyo, Ate April, sapatos lang yan. Hindi. Ang niremind sa akin ni Lord kung gaano ako ka-precious na anak niya. And it's my birthday na niremind niya kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Hindi siya simpleng sapatos lang. Yung sapatos na mabigay sa'yo na exactly the same, anak, ito yung gusto mo. Ito yung gusto mo na babalikan mo. Pero hindi ko na pababalikan kasi pabibigay ko yan sa'yo. And it reminds me kung gaano ang daming kabutihan ng Lord sa buhay ko. Diba? So ngayon, diba sabi ko brief lang, hindi ko po talaga siya hindi ko siya ma-contain. Yung reminder ng Lord na, anak, nasa puso mo lang siya eh. Yun yung gusto mo, pero inunahan na kita kasi alam ko na ito yung gusto mo. And walang imposible sa mga bagay na gusto natin. Diba?
Walang imposible. At sobrang touch ako doon. Kaya yung gabing-gabing yon, yung sabihin ko sana siya nung gabi na magti-thank you ako, pero sabi ko nga, gabi na, so hindi ko na siya nakwento. And I'm sharing this. Even sapatos, napakasimpleng bagay. And yet, pinapakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo ka-valuable, kung gaano niya pinapakinggan yung bawat prayer ng puso natin, kung gaano niya alam yung mga pangangailangan natin, even sa smallest aspect ng ating buhay. So ngayon, dahil dyan, wag po tayong magsawa na magkaloob sa ating Panginoon. Kasi sobrang, sabi ko nga, napakarami kong testimony about sa kabutihan ng Lord. Na every time na nasasaktan ako magbigay, hindi siya yung nasasaktan na nanghihinayang ka ha, kundi nasasaktan ka kasi may bigat yung ibibigay natin sa Panginoon. May sinasacrifice tayo. Sabi ko nga dati, may sinacrifice ako, gusto ko mag-abroad, gusto ko gumaya sa mga friends ko na nangingibang bansa, may sinacrifice ako, binigay ko siya sa Lord. Alam niyo po, ang pinalit ng Panginoon? Free. May allowance pa na nakapunta kami na SG. Diba? Sobrang ganun kamagmahal ang Panginoon. Kaya tayo po, bigay po natin yung nararapat sa Lord. At hindi lang yung nararapat, bigyan pa natin siya ng love talaga sa ating pagbibigay. Sige po, naiyak na ako. Sobrang napakabuti po ng Panginoon. At alam ko po naman na alam nyo rin po yan. So ngayon, reminder lang po na ang Panginoon po ay hindi tumitigil magmahal sa atin. Sige po, magbigay po tayo sa Panginoon ng bukal sa ating loob at may kagalakan at ibalik po yung nararapat para sa Kanya. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tunay na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat at sapat sa buhay ng bawat isa. And we cannot outgive you, Lord. Kulang po ang mga ginagawa namin para maibigay sa iyo, Panginoon. Hindi po namin kayang ibalik ito, Lord. But we pray, Lord, na masiyahan ka, Panginoon, sa aming mga ibibigay. Masiyahan at mapapurihan ka namin sa pamamagitan ng aming offering na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng blessings, lahat ng aspect ng aming buhay, Panginoon. And we pray, Lord, na ang mga magkakaloob ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. At ang mga may desire pa lang, Panginoon, na wala pang pagkukunin, ay patuloy mo rin pagpalain upang sa ganun, Lord, sila po ay makapag-worship sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon. Salamat, Lord. I-bless mo po ang mga puso na at buhay ng bawat isa. We bring back to you all the glory and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You are the reason for life, the air inside my lungs. You've taken hold of my heart, and there's no doubting that your love is unexplainable, phenomenal. And when your grace is done, it's nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from you when you've always been the way, the life, and the truth? Given me reality, even for the ones that for me. Good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning naman po. Gising po ba yung katabi nyo? Pakitapik nga po. Gising na gising. Sige nga po, batiin po muna natin yung mga katabi natin ng good morning and happy Lord's Day. Ayan, di ba? Nakakatawa na makita muli yung mga ngiti nila sa mga labi. Amen po? Amen. So ngayon po sa umagang ito, I know na mas lalo kayong matutuwa dahil meron po tayong mga bagong nakasama or nakakasama hanggang sa mga oras na ito. Ayan, ang kapatid ni Nanay Manu. Tama po ba? Na si Ate Heidi Beho. Hello po. Welcome po sa gawain ng Panginoon. And ni Kuya Bong Beho. Tama po, Bong? Hello po. Good morning po. Pasabi naman po sa kanila na welcome. Ayan. Welcome po kayo sa pamilya at sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. May sasabihin ako, nawala na sa isip ko. Ang hirap pag hindi isinusulat. Amen po. So it's the first Sunday of May. Amen po ba? Yung mga may birthday ng May dyan.
Baka naman. Ayan, kamusta po ang paglaban nyo sa init? Lumalaban pa rin? Ayan, tapangan mo pa. Yun na po pala yung pag-uusapan natin. Hindi. Sobrang init po. Amen po. Pero hindi magpapatalo ang init natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Ayan, kahit mainit, alam niyo po, yung mga gawain sa church natin ay nagpapatuloy. Patuloy pong mapapurihan at maitaas ang Panginoon sa team ng Kids of Hope. Ayan, alam niyo po, after Prayer Connect, share ko lang sa inyo, SKL lang, konti. Ang team po ng Kids of Hope ay dediretso dito sa church ng maaga, mag-gather, tapos pupunta dun sa Mailiano. Hindi naman po mainit. Medyo lang. Tapos nagtuturo po sila sa mga kabataan. And mostly, kalahati sa amin, student, and kalahati po, nag-work na. So, yung iba dyan, nagpa-part-time pa, inaabot na hanggang anong oras, kumukuha ng booking, tapos maaga gigising. Hindi ko naman po sinasabing si Kuya Sam yun, pero si Kuya Sam talaga yun. Ayan, nakakagulat kasi nagigising siya ng ganun kaaga. So, patuloy pong maitaas ang Lord sa buhay ng mga taong ito. And also sa worship team, alam niyo po bang na-adjust na yung practice time, yung rehearsal, dahil po sa sobrang init. Dati kami ay nagsastart ng 3, may practice ng 3, nagsastart ng 4, tama po? Ayan, tapos na-move po ng 6. Kasi po dahil sa sobrang init. Amen po. So, sana po, patuloy na i-ano natin yung sarili natin, no? With air. Kasi grabe talaga yung init. Umaabot tayo ng 51 to 52. Biruin nyo yun, ang Caloocan nag-top 1 sa heat index. Ayan. So, ingatan po natin ang ating mga sarili dahil uso po ang heat stroke. Ayan. Ang mga arrest, respiratory, and heart arrest, ganyan. So, cardiac yan. So, ingatan po natin ang mga sarili natin. Amen po? Amen. So, sa umaga pong ito, and to open this topic, alam ko pong na-introduce na ito during midweek and Prayer Connect. Ang topic po natin for this month is #Arise, wala pa be, and build faith uncompromising generation. Yan. Sabihin nyo nga po, uncompromising. Ayan. Ibig sabihin po niyan, hindi tayo susunod or hindi natin lalabanan yung kung ano man yung pananampalataya natin, yung pinaniniwalaan natin. Na, alam yun, sa mga bagay na hindi naman dapat at hindi natin pinaniniwalaan. So, ibig sabihin yan parang yung sinabi sa Romans, do not conform. Yan, sabihin nyo nga po naman, do not conform. Ayan. So, this morning, we will be talking about tapangan mo pa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tapangan mo pa. Ayan, hindi tapangan pa makipag-away, argument, iba po yon, ibang usapan yon, ha? Ibang tapang po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Ayan, meron po sana akong ipapakitang video sa inyo, pero baka humaba pa po tayo. Yan, and I will show you this picture na lang po. Yan. Wala po kasi tayong clicker eh. Yan. Sino po nakakilala sa asong yan? Taas nga po yung kamay. Ayan. Para sa mga pet lover, yung aso pong yan ay si Hachiko. Sino pong umiyak sa story na yan? Ayan. Kitang-kita naman po talaga ang mga magkakamag-anak. Ayan. Yan po yung story ni Hachiko. Sa mga hindi po nakakaalam, may movie po niyan sa YouTube, sa ano. Yan. Pero short summary lang po. Itong kwento na to ay kwento ng isang aso na kung saan ay sobrang loyal sa kanyang amo. Na even during the time na hindi niya alam patay na yung amo niya, hinihintay niya pa rin dun sa train station kung saan bumababa yung amo niya. So nakakaiyak siya kasi siguro iba sa atin sobrang mapagmahal din sa mga pet and siguro mababaw lang talaga yung luha ng iba sa atin. Pero kasi may kita mo doon na, buti pa yung aso, no? Minsan, mas loyal pa sa tao. Pero yun nga, this is the story about loyalty and faithfulness. Maraming nagtatalo, di ba? Lalo na ng mga nakaraan, kung ano ba yung gusto natin, maging loyal or maging faithful. Well, in fact, parehas lang po sila. Parehas sila ng meaning. Minsan, or madalas, nagagamit lang yung salitang faithfulness sa Bible and sa world yung loyalty. But
is with the same meaning. So pag sinabi nating loyal and faithful, tapat. Loyalty, faithfulness, katapatan. Yan. So, why are we talking about loyalty and faithfulness? Kasi sa umaga pong ito ay nakakaapekto minsan sa atin bilang mga Kristiyano. Sa paglaban natin, sa mga battle natin everyday. And saan po ba nag-uugat yung loyalty at faithfulness ng isang tao or ng isang bagay or ng isang hayop? Yan. It comes from love. Sabihin niyo nga po, love. Love. Sa marriage, di ba? Bakit ka loyal sa asawa mo? Bakit ka faithful sa asawa mo? Kasi mahal mo siya. Sa friendship, ganun din. Bakit ka loyal and faithful sa kaibigan mo? Kasi mahal mo siya. Amen po ba? Sino po dito ang nagmamahal? Ayan. Tayo po dapat ay maging loyal at faithful dahil tayo ay nagmamahal. Amen po? Ayan. Loyalty and faithfulness ay masusubok or nasusubok ng sitwasyon na nasa paligid natin. Amen po. Naranasan nyo na po ba yun? Nasubok yung loyalty nyo at faithfulness nyo dahil sa mga nasa paligid ninyo. And makikita po natin dito sa movie na kung papanoorin nyo po, loyalty is something that you will have or that you will choose even if the situation around you is tiring or hard, and that will produce you to stay, to wait, to trust, and to fight. Sabihin nyo nga po, you will stay, you will wait, you will trust, and you will fight. Amen po? Yan, dineclare na po natin yan sa sarili natin ha, na tayo bilang mga faithful at pinapaging faithful ng Panginoon, mag-wait tayo, magtitiwala tayo, lalaban tayo, at mananatili tayo sa Panginoon. Amen po. And itong story na to ni Hachiko is somewhat connected sa isang story din sa Bible. Kung makikita niyo po yung hashtag kanina dun sa unang slide, yung hashtag story ni Shadrach, Meshach, and Abednego. I know, alam niyo na po itong story na to. And may I invite everyone po to stand and let us read these verses. Yan, medyo mahaba lang po, pero bubusugin po tayo ng salita ng Panginoon. And kung meron po kayong mga Bible apps sa cellphone or may dala kayong Bible, kung di niyo po makita at medyo maliit, pwede niyo pong buksan ito sa Daniel chapter 3, verse 1, hanggang sa mga susunod na verses po. May mga pagtalon lang po tayong gagawin dyan na maikli lang. Sige po, basahin ko po sa inyo. Ang Daniel chapter 3. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito, sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga relihiyon, mga pinuno ng mga hukbo, ang gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Sabayan niyo po ako sa verse 3, nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Talon po tayo ng verse 12. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos, ni sumasamba sa ipinagawa niyong rebultong ginto. Talon po tayo ng 16. Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang inyong gusto. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong
kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Talon po tayo ng 19. Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Inuutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panglabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. 22. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari, napatindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Verse 23 po. Samantala nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. 25 po. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko, sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon. Sige po. Maya ko na lang po basahin yung 27 to 30. Let us bow our head and let's pray. Heavenly Father, we are so grateful for this morning, Panginoon, dahil muli, Panginoon, ay ginising mo kami, Panginoon, at sinabing, Panginoon, na meron pa kaming purpose sa mundong ito, O Diyos. Salamat, Lord, sa mapagpalang biyaya mo, Panginoon, na siyang na-enjoy namin, Panginoon, at napagsasaluhan at na-celebrate namin sa buhay namin sa mga oras na ito, Panginoon. Muli, Lord, samahan niyo po kami sa umagang ito at ikaw po nawa ang makita at ang ma-glorify sa lahat, Lord God. At itago niyo po ang inyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. At punuin po ng anointing, Lord, ng understanding ang lahat ng anak mo sa umagang ito, Panginoon. May your word accomplish its purpose sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at muli sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at tayo po ay makakaupo na. Ayan. So, this story ay matatagpuan sa Daniel chapter 3. And alam ko po, for those of you na lumaki sa Sunday school, ayan, nagsa-Sunday school na bata pa lang, sikat na sikat sa inyo itong story na to. Kasi amazed na amazed kayo dun sa part na nilagay sila sa apoy at hindi sila nasunog. So, bukod po sa dapat natin siyang kamanghaan, dapat din po nating paniwalaan na ang storyang ito ay nangyari. Believe it because it happened. And lahat po ng nakaulat sa Biblia ay nangyari po. Kaya itong storyang ito ay paniwalaan natin na nangyari. So brace yourself for this story. Because ngayon po ay pag-aaralan muna natin kung ano yung mga facts na makikita natin dun sa story nila Daniel, nila Shadrach, Meshach, and Abednego. To start with, alam niyo po, yung unang chapter ng Daniel na ito, ng book ng Daniel na ito, ay ipinakilala kung paano naging hari si King Nebuchadnezzar ng Babylonia. Paano niya nasakop yung mga anak ng Diyos during that time. And kung paano naging kasama sila Shadrach, Meshach, at Abednego sa storyang ito. So during that time, sinakop po ni King Nebuchadnezzar ang lupain na kung saan nandoon ang mga Israelita at kabilang doon sila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. So nasakop nila and nagbigay po ng utos ang Haring Nebuchadnezzar na humanap ng mga gagawin niyang alipin or mga utusan, alagad, para doon sa kaharian niya. At ang sabi niya po doon, ang kailangan niyang hanapin ay may ganitong mga katangian. Gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos, at madaling turuan. Sino kaya ditong makakapasa dun sa ng hari?
Ahem. So, yun po yung characteristic. In-explain lang. Ahem. In-explain lang kung sino ba si Shadrach, Meshach, at Abednego. Hindi po sila basta-bastang mga kabataan. At sabi po doon, sila ay nanggaling sa angkan ng mga hari at mararangal na pamilya. So, yun yung mga kabataan na yun during that time. Hindi sila basta-basta. Pogi, ayan, sabi, di ba, gwapo, matalino. Ayan, bakit tinitignan niyo po si ano? Ayan. Ayon. Ayon. So, yun po. And during that time, isa doon sa mga kasama nila ay si Daniel. Yan, si Daniel po ay meron din at biniyayaan din ng Panginoon ng gift na makapagpaliwanag ng panaginip. Yan. At kaibigan niya po si Shadrach, Meshach, at Abednego. At kaya po natin pag-uusapan yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ay connected po kasi yon dito sa chapter 3. Na naginip po ang hari ng ng statwa at merong gintong ulo. At in-explain niyo ni Daniel na si King Nebuchadnezzar daw po yung gintong ulo na yon, yung kaharian niya. So kaya po sa verse 3, pinapaniwalaan ng mga scholars na kaya po siya nagpatayo ng statue ay dahil dun sa panaginip na in-explain ni Daniel. So, nakakonect-connect na po natin. Kaya siya nagpatayo ng statue. At depende ba sabi mo, pinaliwanag ni Daniel yung panaginip ng hari at na mangha yung hari sa Diyos ni Daniel kasi nga napahiliwanag yung panaginip. Yung pagkamangha kasi ni King Nebuchadnezzar noon, hindi yun naging factor. No, hindi siya agad naniwala or nanampalataya Namangha lang siya kasi kayang ipaliwanag. Iniisip niya pa rin na bukod sa Diyos nila Daniel, meron pang mga ibang gods. Kaya rin siya nagpatayo ng statue. So, yun po. At dun po, nag-rule siya na dapat i-worship yung statue na yun during that time. At ang rule niya, kung hindi sila susunod, itatapon sa pugon. Nakita na po kayo ng pugon? Nakarinig? Nakita? Ayan. Nakapanood? Sa TV? Hindi pa? Yung pinaglulutuan ng tinapay. Pero sa time na to, malaki po yun. Kasya ang tao dun sa pugon na yun. Kasi kung hindi, di naman magkakasya. Di naman makakalakad sa loob, di ba sila Shadrach, sabi dun sa story. So malaking pugon po during that time. Dun sila itatapon if ever na mahuli sila na kapag hindi sila sasamba dun sa rebulto, itatapon sila dun. So, parang nangyari dati sa kampo namin. Kapag tumugtog yung kanta, sasayaw po kayo kahit nagluluto kayo, kahit naglalaba kayo, kahit nasa CR kayo. So, during that time, parang ganito po yon. Basta marinig niyo yung lira, yung flauta, yung trumpeta, kailangan sasamba po kayo during that time. Kahit anong ginagawa mo. So, yun po. At dumating din yung time na kung saan nakita ng mga taga-Babylonia na hindi sumasamba yung tatlong kabataan na yun. Why? Kasi kung mababasa po natin doon, iba yung Diyos na pinaniniwalaan nila. At sabi, di ba yung paniniwala ng mga Israelites, coming from the commandments ni Moses, na bawal silang sumamba sa ibang mga rebulto at sa iba pang mga Diyos. Natatandaan niyo po yung 10 Commandments. Yun po yung during that time pinaniniwalaan pa rin nila Shadrach, Meshach at Abednego bilang kabilang sa lahi ng chosen people of God, which is yung Israelites. So yun po ang nangyari sa panahon na yon at sa mga oras na iyon. At makikita po natin doon na itong mga kabataang ito ay merong faith talaga na unwavering. Mababasa niyo po doon na kahit sa verse 21 ay 18 po. Sabi dito, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasamba sa rebultong ito na ipinagawa niyo. Nakikita niyo po doon, minsan tayong mga tao, mahilig tayong humingi ng mga signs. Di ba? And ang nakakalungkot lang po, pag humingi tayo ng signs, pag hindi
nangyari yung sign na hinihingi natin, minsan hindi na tayo nagtitiwala. Hindi na tayo nananampalataya. And minsan, sad to say, hindi tayo nagsiserve, hindi tayo na sa iba yon. Nagsiserve lang po tayo kapag favorable sa atin yung sitwasyon. Nag-serve lang tayo kapag, eto, may aircon lang. Pag mainit na, hindi na-attend ng Sunday worship service. Diba? Nakakatawang isipin or pag-usapan. Pero that's the reality of some Christians of today's generation. Sometimes, marami tayong kondisyon sa Panginoon para mag-attend tayo ng church, para mag-serve tayo. Ay, mag-serve lang ako kapag ganito, bumait na si ganyan, si ganito. Diba? Nakakalungkot isipin. Pero kung makikita natin, at nire-remind tayo ng Panginoon, na sana kahit sa time, na ma-delay yung pinagpipray mo, na ma-delay yung tulong na dumating sa'yo, manatili ka pa rin sa Panginoon. Can you do that po? Amen. Tayo po, kaya po ba natin yun? Kaya po ba natin gawin? Na manatili pa rin sa Panginoon kahit na mahirap. Would you do the same? Yan. And, kaya po na itatanong sa atin to sa umagang ito dahil kung mapapansin po natin, maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon, alam ko po na napapanood nyo yung mga nagtitrending na Christian, na mga binabash, dahil meron silang mga nagawa. At dahil nagkaroon sila or nagbigay sila ng opinion with regard sa mga topic na ito na talaga namang pinag-uusapan sa panahon natin. Ito po yung the most talked topic or issues in our country today. Meron diyang divorce, same-sex marriage, homosexuality, suicidal rate, abortion, drug war, political issues, West Philippine Sea. So these are the things, at marami pang iba na pwedeng naka-question natin, pwede ba akong sumuport sa ganito? Or pwede ako, or go against ako? Ano ba yung pinaniniwalaan ko? 'Di ba? Yung homosexuality na lang, yung same-sex marriage na lang, ano pong issue niyan. 'Di ba? Napakahirap na i-defend natin yung paniniwala natin with regards to that issue. 'Di ba? Yung suicidal rate, yung abortion, yung drug war. Minsan sa political issue, nakaraan election lang, nag-away-away or nagkaroon ng ali-alitan, kasama pa rin yung mga iba nating kilalang mga Kristiyano. Mga kapatid natin sa pananampalataya, na which is hindi naman po dapat. Diba? We will have opinions. We will have our own outlook, our own say sa mga bagay. Pero I hope na it will not affect our faith and it will not make you to compromise what you believe in. At hindi sana maapektuhan yung paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Yan. With regards to that issues, would you go against or conform? Diba sabi ko nga po sa inyo kanina, yung loyalty or yung faithfulness ay naapektuhan ng sitwasyon na nasa paligid natin. And sometimes, pag nahihirapan tayo sa sitwasyon, conform na lang. Okay na lang, sige na, pwede na yan. Diba? But there are still Christians, there are still this feeling, these things sa buhay mo, sa sarili mo, sa isip mo at sa puso mo na ayaw mong mag-conform. That you want to go against kasi hindi yun yung pinaniniwalaan mo. But sometimes, ang liit lang ng boses at hindi natin napakikinggan. Or sometimes, it's being held, no? It's being, napapanghinaan siya ng mga fear, ng mga anxieties, ng worries sa buhay mo. Kaya kailangan po nating tapangan. Kaya kailangan nating pakinggan yung boses na yon sa sarili natin na, no, hindi yan tama sa pinaniniwalaan ko. And sometimes, ito ay dahil sa ayaw nating mahusgahan. Ayaw nating masabihan ng masama ng ibang tao.
isa yun sa mga fear or hindrance kung bakit nagpi-play safe siguro tayo. Because we are so afraid to be judged. And nagiging root yun. Kasi kapag na-judge tayo, na-reject tayo ng mundo, nagiging root yun para magkaroon na tayo ng intrapersonal problems. We tend to question ourselves. We tend to say na, apaka-technical ko naman ata. Nag-worry na tayo, nagkakaroon na tayo ng anxiety, naguguluhan na tayo, nagkakaroon na tayo ng mental health disturbances, nasashaken na yung faith natin, nanghihina na tayo, na ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin. Amen po. Because I believe the world is getting worse. Yun yung saddest part or sad reality ngayon. The world is getting worse. Kaya nasasabi po, or kaya marami nang naniniwala at marami nang nagsasabi na ang Lord ay malapit nang dumating. It is one of the signs as you read Revelations. Yung pasama na ng pasama ang mundo. Isa yan sa mga senyales na kung saan malapit na talagang dumating ang Panginoon. Amen. The world is getting worse. Can you go against? And the world is getting worse, kaya tapangan mo pa. So what is it to be faith uncompromising generation? Pag sinabi po nating uncompromising, ito po yung salita kung saan parang hindi ka mag-go sa kung ano ba talaga. Halimbawa, nakapag-desisyon ka na ngayon, may plano ka na. Hindi mo yun parang ine-neglect pag may dumating na isang pang plano. Kasi plan na yun, organize ka na eh. Oo na yun eh. Hindi ka mag-no doon kapag may dumating na isang bagay. So, ganun yung compromising. Lalo na kung yung bagay na yun, hindi naman talaga yun yung nakaplan or hindi naman talaga yun kasama sa pinaniniwalaan mo or sa ginagawa mo, sa mga ginagawa mo. What is it to be faith uncompromising generation? Ano po ba yung itsura ng faith na hindi nagko-compromise? Meron ngang verse, di ba? Do not compromise. Merong mga song, do not compromise. Wag mong, sa Tagalog, kompromiso. Ano po ba yung itsura ng faith uncompromising generation? Katulad nga na sinabi ni Ate Maria ng midweek, pag sinabi natin namang generation, hindi lang po yung tumutukoy sa mga kabataan ngayon. Tumutukoy po yun sa kabuoang henerasyon kung saan nandoon lahat tayo sa panahon ngayon. So, number 1, ang itsura ng faith uncompromising ay nakafocus kay Jesus. Sabihin nyo nga po, focus on Jesus. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, saan yung focus? Sa cellphone? Sa antok? Sa init? Ang init naman, pay-pay tayo ng pay-pay dito. Diba? Sa stories ng katabi natin, sabihin mo nga po muli sa katabi mo, focus on Jesus. Alam niyo po, ma-share ko lang, nag-reminisce lang ako kagabi. Ito po palang first na na phrase na to, ay naging theme po pala namin yan sa'yo before, sa gimmick na tinatawag. Na fellowship po dati sa main. Wala, naalala ko lang, hashtag ang laki-laki, focus on Jesus. So, nun pa lang pala, during that time, tinuturuan na tayo. And marami ng mga generation na wag natin i-compromise yung mga faith natin. Diba? Kung mapapansin niyo po dun sa story, pwede naman talaga sila Shadrach, Meshach at Abednego, lumuhod na lang. At iba pa rin yung pinaniniwalaan nila, diba? Meron tayong mga ganong scenario sa buhay natin na ginawa na lang natin, pero hindi, ito pa rin yung faith ko. Pero ginawa ko na lang para hindi ako mapahamak. Amen po? Nakaka-relate kayo? Diba? We don't believe in cheating. Lalo na sa exam, maliit na bagay lang naman po ate, mangungopya lang naman ako. Pero si Lord pa din yung pinapapurihan ko. Parang ganon. Pwede naman tayong magganon. Or pwede naman gawin nila Shadrach, Meshach at Abednego yung ganon. They still worship God. Si God pa rin yung pinaniniwalaan nila, pero pwede silang lumuhod. Diba? Pwede yon, but hindi nila ginawa yon. Why? Because sabi sa verse 16 to 18,
na naniniwala sila sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Naniniwala pa po ba kayo sa Diyos na pinaglilingkuran nyo? Parang 50% na lang. Naniniwala pa po ba kayo sa Diyos na pinaglilingkuran nyo? Amen. So focus on Jesus. Mahirap kapag nasusubok, pahirap kapag may struggle, kapag may problems, mahirap. Pero ang sabi lang naman sa atin, focus on Jesus. Amen po. Amen. Ang mundo po na ginagalawan natin ay nag-fail. Amen po. Yung katabi mo, nag-fail. Ako, nag-fail. Yung mga kasama mo sa church, nag-fail. Si pastor, nag-fail. Si mama, nag-fail. Yung teacher ko, nag-fail. Sino lang ang hindi nag-fail? So, saan tayo titingin? Sino po dito ang ayaw na mag-fail sa buhay? Parang gusto nyo pa rin po. Sino po dito ang ayaw na mag-fail sa buhay? Kanino tayo titingin? Sa nag-fail o sa hindi nag-fail? Amen po. Ganun lang po sana siya kasimple. If you want victory, syempre doon ka titingin sa victorious na. Amen po. Hallelujah. Kaya sabihin mo nga muli sa katabi mo, focus on Jesus. Ito mahirap sa panahon na to eh. Na-experience natin. Or alam ko, meron ng mga naka-experience sa inyo. Gusto niyo nang huminto kasi meron kayo nakaaway sa church. Lilipat na lang kayo sa ibang church. Gusto niyo nang mag-stop or sumuko. Kasi may hindi kayo nakagustuhan. Na hindi kayo nakapalagay ng loob. Ang tanong, nasan po ang focus natin? Diba? Asan po ang focus natin? Baka po malabo na yung mata natin, pasalamin na po tayo. Amen po? Yan, focus on Jesus, mga kapatid. Walang perfect sa atin, lahat tayo nagkakamali. Ang hindi lang nagkakamali ay ang Diyos, kaya sa Kanya ka dapat tumingin. And if you depend your faith on your brothers or on your brethren, may mali na dun sa ginagawa mo. So focus on Jesus. Next thing na masasabi natin, we are in the faith uncompromising generation. Act in humility. Kapag nag-act tayo in humility. Dahil ang Diyos ang nabibigyan ng kapurian kapag tayo ay gumagawa, namumuhay ng merong pagpapakumbaba. Amen po? Sabi nga, di ba sa verse 21, kung mababasa niyo po, dun sa story, ginapos sila. Tinali, ganyan, tapos tsaka tinulak. Well, during that time, kung tayo yon, pipiglas tayo. Diba? Ilalagay ka pa naman sa pugon eh. Pipiglas tayo, makikipag-away tayo. Diba? Kasi ang tapang mo, just yung kakampi mo eh. Susuntukin natin yung hawak sa kamay natin. Diba? Meron nga lang mag-chat sa atin ng hindi ka nais-nais, diba? Gigil na tayo mag-reply eh. English pa. Napapa-English pa tayo nang wala sa oras. Well, during that time, Shadrach, Meshach, and Abednego act in humility. Hindi sila pumiglas, hindi sila kumalas. Sabi nila doon, di ba? Kahit hindi man sila iligtas or iligtas sila ng Diyos, magpupuri at maglilingkod lamang sila sa Diyos. Sa Kanya lang sila luluhod. At sabi din sa James 4 verse 6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. At mamaya makikita niyo yung pabor na ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. A reminder of us that we should
let our calling be a blessing. Huwag nating gamitin yung platform na binigay sa atin ng Diyos to boast, to hurt other people's feeling. Iba po yung pagiging confident and proud sa boastful. Yung confident, nagbibigat ng favor, ng blessings. Yung proud, sarili lang po yung nabibigyan ng kapurihan doon. At sometimes, hindi blessing yung nadadala sa ibang mga tao. Let your calling be a blessing. Ano po bang kabaliktaran ng humility? Or ang kalaban ng humility? Yung salitang pride. Ano po pa nangyayari sa isang taong ma-pride? Nagiging self-centered, nagkakaroon ng maraming self-pity, nagiging self-seeking at self-serving. Ano po yung mali dyan? Yung salitang self. As we focus on Jesus, dapat si Jesus na yung nakikita sa buhay natin. Amen po. Kapag ganyan po, yung nangyari sa buhay natin, puro na tayo kompromiso. Kasi nga hindi na fulfill yung gusto natin. Kasi nga hindi ikaw. Kaya puro ka kompromiso para mapunta sa'yo naman yung mga bagay-bagay na hindi na pupunta sa'yo. Kaya ka puro kompromiso. Well, if you serve God, if you focus yourself on Jesus, you will not compromise. Dahil ang isip mo, makakapagbigay ba ito ng kapurihan sa Panginoon? Mag-glorify ba ang Lord sa ginagawa ko? Marami bang masisave or makakakilala sa Diyos sa ginagawa ko? When you are serving with humility in Christ, there is no compromise. Sabihin nyo nga po, no compromise. Pangatlo po, a faith uncompromising generation are those conquerors in God. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba conqueror ka? Okay, nakausap nyo naman po yung sarili nyo. Sabi mo, you are conqueror. Conqueror. Diba? Conquer everything with the strength that comes from the Lord. God is the strength of our hearts. Amen? So, conquer everything with the strength that comes from the Lord. Diba sabi dyan sa, makikita mo niyo po dyan, sa 25 to 26, hindi na sila tatlo lang na nasa pugon. Ang sabi nung iba, si Jesus daw nandun. Pero wala pa si Jesus during that time. Angel po yun ha. Correction, angel po yun. During that time. Sinabi po yan dun sa mga verses. Ang babasahin niyo pa po. And I encourage you to basahin pa yung mga sumusunod. Diba? At sinabi din sa iba pang mga text sa Bible, lalo na sa Romans 8:37, "No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." Kaya kung napanghihinaan ka ng loob, as a shy type girl, pwede ka pa rin maging conqueror kahit princess ka. Pwede ka pa rin maging conqueror kahit ano ka lang, nonchalant ka lang. Amen? Sabihin mo nga, conqueror ako. Parang puro R na lang na, girl. Sabihin niyo pa, conqueror ako. Ayan. Oh, listen. Try to look back at your life. Balikan niyo po lahat ng mga nangyari sa buhay niyo. Oh, wala mo nang iiyak. Wala mo nang iiyak. Balikan niyo po lahat. Remember niyo, recount niyo. And I will answer you questions na pwede niyong sagutin sa mga isip niyo. Ilang suicidal thoughts na ba ang nalabanan mo? Ilang heartache na ba ang napagdaanan mo? Kuya Sambol, sumagot. Marami na daw heartache nanay si Kuya Sam. Ilang rejection na ba ang napagdaanan mo? Ilang challenges na ba ang napagtagumpayan mo?
Alam mo ba, hindi mo yun napagtagumpayan mag-isa. Dahil kasama mong lumalaban ang Panginoon. Amen. Yan. Kaya, reminder sa atin, sa umagang ito, na tayo ay more than conquerors. Conquerors. Pero minsan kasi, naiintindihan naman po natin, no, na nahililito tayo at hindi natin alam yung gagawin. Meron po kasing dalawang bagay na, or dalawang general na bagay kung saan nalalagay kung ano man yung pinagdadaanan natin, yung mga sumusubok sa atin. And napanood ko po ito sa isang preaching ng pastor. Ito daw po yung tinatawag na struggles and stronghold. Magkaiba po yun ha. Struggles and stronghold. Yung struggle po, ito yung mga bagay na parang nangyayari siya na pinagdadaanan mo na kailangan mo lang i-overcome ng paulit-ulit. For example, financial struggle. Diba? Madalas naman po talaga tayo nagkukulang financially. But strongholds are somewhat biblically spiritual battles. Warfare. So minsan, meron tayong mga spiritual warfare na nagagawa lang nating struggle. Kaya ang ginagawa natin, lalabanan natin, tapos pag dumating ulit, ganun na lang ulit yung gagawin natin. Well, in fact, dapat yung stronghold po binibigay sa Lord at tinatapos. Yung mga chains, ano po bang ginagawa sa chains? Di ba? Inaalis yun. Binibreak po ang mga strongholds. While yung struggles, ino-overcome lang talaga siya at nangyayari siya minsan ng ganitong season, ganon, mga bagay na kung saan nahihirapan ka lang. Pero hindi ka magkakasala. Yung stronghold kasi, ito yung mga kasalanan talaga na nagpapahirap sa'yo. Magkaiba po yan yung mga bagay na nahihirapan ka pero hindi ka nagkakasala, pero pwede kang magkasala. Pero yung stronghold, yun yung mga pagkakasala na nagpapahirap sa'yo. So sometimes we confuse that things. Kaya nahihirapan tayong i-declare sa sarili natin na conquerors tayo kasi nanghihina yung spirit natin. Well, in fact, sabi sa atin ng Panginoon, dapat kapag nasasaktan tayo, wag natin kakalimutan manalangin. Kapag nahihirapan tayo, wag natin kakalimutan, Biblia ay basahin. At kapag nanghihina tayo, wag nating kakalimutang dumalo sa mga gawain. Those are the 3 basic things that a Christian should do palagi. Magbasa ng Bible, mag-pray, at mag-fellowship. Kasi yun yung magpapalakas sa atin. Amen po. Yan yung foundation natin. And alam nyo ba na hindi tayo nasusubok at hindi binibigay yung mga struggle sa atin dahil wala lang, trip lang, napahirapan tayo. Pero nakita niyo po yung shinare ko na post, nabasa ko lang din po yun that sometimes those struggles are really the factors that will help you to do your calling. Katulad nga ng sabi dun sa post, your calling is going to crush you. Kung saan ka tinatawag, doon ka talaga susubukin. Kung saan ka gagamitin, mararanasan mo muna yon first hand. Kasi paano mo papayuhan yung batang broken-hearted kung wala ka namang relationship experience? Diba? Maka-amen si Kuya Sam talaga. I-share ko lang po ng maikli. Nagkaroon po ako ng heartbreak during 2018-2019. Grabe po yon. And alam niyo ba, ano yun cheating issue. Alam niyo po ba nung 2019, meron akong, parang ilang months lang yung dumaan, meron akong kinounseling na bata na dumadaan din sa pinagdaanan ko. So your situations have purposes. Magagamit niyo po yun for future situations. Paniwalaan niyo po yun. Kung nagsastruggle ka sa family mo, may ibibigay ang Lord sa'yo someday na meron ding same experience ng napagdaanan mo. Kung nagsastruggle ka sa parents mo, someday meron ka ding mahahawakang mga kabataan na nagsastruggle sa parents nila. So our story will be all useful for the glory of God.
Hindi yan nangyari lang. Nangyari yan dahil may plano ang Diyos sa mga yan. Amen po? So your calling have purpose. It may crush you now, but it will bring victory sa Panginoon sa mga susunod na panahon. Lastly, kung yung mga taong to sumuko during that time at hindi pinaniwalaan na kaya ng Lord gumawa ng greater para sa pamilyang ito, wala po tayo sa lugar na to sa mga oras na to. We believe that we are more than conquerors in God. Kaya from a small space, God give us this space. Because we are more than conquerors in God. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. And lastly, ito ang isa sa pinaniniwalaan ng mga faith uncompromising generation, that triumphs are God's. Hindi sa'yo, hindi sa katabi mo, hindi sa kung sino man, pero ang triumph ay para sa Lord lamang. And when we see God winning, winning na rin po tayo. Kung mapapansin niyo po, yung una nating point, focus on Jesus. When we start in Jesus, we will end in Jesus. So when we start right, we will finish right. At magtatagumpay tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung makikita niyo po, mahaba kasi dun sa verse 26 to 28, ay 30. Basahin ko na lang po yung 28. Purihin ang Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang mga anghel or ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi man, sinabi doon na napakagaling ni na Shadrach, Meshach at Abednego, but yung fact doon na sinabing purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego, nagtagumpay na po sila sa kanilang misyon. Amen po. Amen. Ang sarap po kaya sa feeling na meron kang mga katrabaho, meron kang mga kakilala na sinasabi sa'yo, ipanalangin mo naman ako. Why? Because they see God works in your life. And mas masarap sa pakiramdam na kapag sinabi nila sa'yo, salamat sa mga prayers mo. Why? Kasi nag-work yung panalangin mo sa buhay nila. Amen po. So when you heard or received someone that is asking for prayers, pray for them. Because akala nyo maliit na bagay lang yun. Pero yung maliit na bagay na yun, yun yung makapagdadala sa kanila sa paanan ng Panginoon. And that is our purpose, to bring souls in the feet of Jesus. So, ulitin ko lang po, yung 4 na bagay kung saan makikita that we are belong to the faith uncompromising generation. Focus on Jesus, act in humility, conquerors in God, and triumphs are God's. So, kung di niyo po napapansin, ang word po na meron dyan ay yung salitang facts. Nauna na nating binanggit kanina. Why do we need facts? Why do we need the truth to be involved in the uncompromising generation? Because the truth will set us free. Free from the shackles and from the things na pwedeng maapektuhan tayo na i-compromise yung mga pananampalataya natin. Diba? Sabi sa John 8:32, so, then you will know the truth and the truth will set you free. Kasi kung hindi ka malaya, paano ka makakahindi sa mga bagay na hindi naman talaga angkop sa pananampalataya mo? Diba? Sabi ng Lord, simula nung sumagot, nung nag-pray ka ng prayer of salvation, malaya ka na. Pinalaya ka na sa mga kasalanan mo. Amen po? Sino po dito yung nag-pray na ng prayer of salvation? Lahat tayo, di ba po? Sinabi doon sa atin, narinig niyo ba na? We are freed. Malaya ka na. But your salvation should not end like this. Sa salitang, malaya ka na. Hindi dapat dyan mag-i-end yung salvation mo. Malaya ka na. Hindi ganyan yung itsura dapat ng salvation mo. Hindi dapat siya nagtatapos sa tuldok. But,
it should end with a quit. Kasi dyan palang nagsisimula yung laban. At ang kadugtong niyan, malaya ka na, kaya tapangan mo pa. You will face struggles. Amen. Purihin po ang Panginoon. You will face struggles. You will face difficulties. Diba? Alam ko marami po sa mga testimonies natin na simula nung naging Christian tayo, parang mas lalo tayong binubugbog ng panahon. Mas lalo tayong binubugbog ng mga problema. Diba? Mas lalo tayong napanghihinaan minsan ng loob. Kaya sabi dyan, dahil yan yung katotohanan na once nakapagmalaya ka na, kailangan mo pang tapangan. More tapang pa. Sabi mo nga sa sarili mo, tapang pa. Hindi tapang sa kaaway ha, sa kung sino mang kaaway, pero tapangan mo pa sa laban ng buhay. Naalala ko po yung gabi kung saan sinabi ko yun kay La Precious, kay Ayem at kay Barbie. Kasi madalas sila sa bahay at nakikita ko si Precious. Nag-breakdown po siya sa bahay, madalas. And ang nagirinig ko lang lagi na rason is pagod. Dahil sa pagod. Nagsama-samang pagod sa bahay, sa problema, and so on. Kaya ang kinausap ko sila one night, sabi ko, alam nyo kayo, patanda na kayo eh. Matanda na rin kayo sa faith, kung totoosin. Tapangan nyo pa. Kasi kung merong bagay na paulit-ulit nangyayari sa buhay mo and same yung response mo, hindi ka uusad. Amen po. Hindi ka uusad. Hindi naman senyales ng kahinaan ng pag-iyak. Pero nakokonsume kasi nun yung oras na sana lumalaban ka at may ginagawa ka. Diba? Kaya tapangan pa po natin, hindi para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. And alam ko, ate pa yun, madali magsalita pero mahirap gawin. Yun po, yung promise na iniwan sa atin ng Panginoon. Nung nag-pray tayo ng prayer of salvation, na kahit kailan, hindi na tayo mag-iisa. Kaya kapag tinapangan mo pa, tapos kasama mo ang Panginoon, wala na, finish na. Hindi ka na, kapag may problema ka, hindi ka na agad susuko. Kapag may hindi na pagkakaunawaan, hindi ka na agad aalis. Kapag may hindi pagkakasunduan, hindi ka na magtatanim ng galit, magpapatawad ka agad. Yun yung sinasabi ng Lord na tapangan mo pa. Tapangan mo pa. At alam kong hindi niya po yan at hindi ko to magagawa mag-isa na tapangan pa. Kaya kailangan po natin from time to time i-refresh yung mga bagay sa puso natin at mag-ask, lumapit sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, walang imposible. Amen po. Sa Panginoon, walang mahirap. We are weakened by things every single day. Pero kung every single day ka ding lumalapit sa Panginoon, araw-araw ka ding i-renew ng Panginoon yung strength mo. Amen po. So in this morning, as we ask the Lord or ourselves, kung nautusan natin yung sarili natin na tapangan pa, let's once again ask the Lord, no? At i-declare sa buhay natin na in God, walang imposible. Kaya hindi tayo mahihirapan para tapangan pa sa buhay. Pwede po ba nating awitan ng Panginoon sa umagang ito? Let us stand and raise our hands and declare once more, no? Na kaya mong tapangan. Amen? Kaya mong tapangan dahil sa Diyos na kasama mo, walang imposible. Sa Diyos na kasama mo, walang mahirap. Amen? Tatapangan na po ba natin this time? Amen. Let us sing once more and declare and give the glory to the Lord. Higit sa aking karanasan, Yes, Lord. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa kalakasan mo, Aking karanasan, ang Diyos ay hindi nagkukulang sa buhay mo.
minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong Pwede po ba nating ipikit ang ating mga mata? bawat At awitan ng Panginoon. ay hawak mo. Lord, hindi kami mangangamba sa Di piling mo, O Diyos. mangangamba sa piling mo. Yes, Lord. Dahil walang mahirap sa'yo, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa, let's declare sa ating mga buhay na higit sa ating kailangan, karanasan, ang Diyos ay ganap sa buhay natin. Higit sa aking Yes, kailangan. God. Higit sa aking karanasan. Higit man sa anumang isipin namin, Panginoon. Higit sa aking More than that, Lord. You can do more things sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kalakasan. Hindi sapat, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Minsan ay hindi nakulang. That's why we need you, Jesus. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo. Di magangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Ang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap Minsan pa, let's declare! Let's declare! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ay naman, church, let's declare na walang imposible sa Panginoon. Para tapangan pa natin sa buhay. Say! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord! Hallelujah! 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 Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Lord, patuloy ko pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na siyang nanghihina sa mga oras na to, Panginoon. At na siyang sinusubok, Panginoon, ng panahon, ng problema, ng suliranin, Panginoon, sa aspeto man, Lord God, physically, mentally, Lord God, emotionally, Lord, spiritually, Lord God, sa mga bagay na yon at marami pang iba, Panginoon. May you remind them once again na walang mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. For them, Lord God, upang tapangan pa, Lord God, sa kanilang mga buhay at magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng ginawa mo noon kila Shadrach, Meshach at Abednego, Panginoon. You bring them out of that furnace, Lord God. Safe, Lord. Poo, Panginoon, walang galos, ay ganun mo rin
dadalhin ang mga anak mo sa glory sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na patatagin niyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At patuloy pong palakasin ang aming mga damdamin sa laban ng buhay. At patuloy, Lord God, na kami ay maging nakatayo sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. May we conquer everything, Panginoon, at patuloy na maipaglaban namin, Panginoon, at maganap sa buhay namin ang plano mo, Panginoon, at ang pananampalataya namin sa iyo, O Diyos. Muli, Lord, sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti talaga, Panginoon. Hallelujah. At muli natin awitan ng Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Church, let's give a clap offering to the Lord. And let us raise our hands for the benediction. Hallelujah. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen and amen. Pwede pa rin magkamayan. Wala na kang boses. Bye po! Hello po. God bless Happy po Lord's sa lahat po Day! ng online.